Isang restaurant ang nagsara. Milyon-milyong followers ang nawala. Bumagsak ang views sa social media. Nawala ang kanyang YouTube channel at ilan sa kanyang pinakamalalaking social media accounts. Naging persona non grata pa siya sa Coron, Palawan. At mula sa pagiging isa sa pinakasikat na motivational influencer sa bansa, naging isa rin siya sa pinakakontrobersyal. Pero paano nga ba nangyari ang lahat ng ito? Ito ang buong kwento ni Rendon Labrador. Bago pa man siya makilala sa kanyang mga kontrobersya, sinubukan muna ni Rendon ang pag-aartista bago tuluyang sumikat bilang fitness coach, bodybuilder, motivational speaker at social media influencer. Dahil sa kanyang matapang na pananalita at motivational videos, mabilis siyang nakakuha ng milyon-milyong followers. Ngunit habang lumalaki ang kanyang kasikatan, unti-unti siyang lumayo sa fitness content at naging kilala sa kanyang mga rant videos at pakikisawsaw sa iba't ibang issue, dahilan upang dumami rin ang kanyang mga kritiko. Isa sa mga pinakakontrobersyal niyang pahayag ay tungkol sa pamilya. Sa isang viral na video, sinabi niya, "Basta ang alam ko lang, goal ko, focus. Kahit anong mangyari dito, wala akong pakialam sa inyo. Pag may taong hindi makakasama, iwan. Kahit pamilya mo pa. Maraming netizens ang nakaunawa rito bilang paghihikayat na iwan ang sariling pamilya. Bumuhos ang matinding batikos at sinabi ng marami na mali ang ganitong mensahe dahil iba-iba ang sitwasyon ng bawat pamilya. Kalaunan ay ipinaliwanag ni Rendon na ang tinutukoy niya ay ang mga relasyong nakakasira sa pag-unlad ng isang tao, ngunit nanatili itong isa sa kanyang pinakakontrobersyal na pahayag. Hindi pa raw nagtapos ang kanyang mga issue. Isa sa pinakamalaking kontrobersya ang nangyari matapos ang viral na icing incident nina Vice Ganda at Ion Perez sa It's Showtime. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Naglabas ng video si Rendon at sinabi, "Wala namang masama na magbaklaan kayo, pero sana ilugar ninyo ang kahayupan." Huwag sa show ng mga bata, hindi pa siya tumigil doon. Tinawag pa niyang palamunin si Ion Perez at sinabi, "Ikaw Ion Perez, isa ka pa. Palamunin ka na nga, ganyan ka pa. Palamunin ka na nga, bad influence ka pa." Kalaunan ay hinamon pa niya ito ng suntukan at sinabi, "Gusto kong basagin ang pagmumukha mo. Suntukan tayo." Agad itong nag-viral. Bumuhos ang matinding batikos mula sa publiko at marami ang nagsabing lumampas na siya sa hangganan ng pagbibigay ng opinyon at naging personal na ang kanyang mga banat. Kasunod nito ay sunod-sunod na rin ang kanyang bangayan kina Coco Martin, Michael V. Ngayon, Michael V. Bitoy, sabihin mong mali ako. Yun, ira namin to. Di ako nagyayabang. Sinasabi ko lang yung totoo. Akala nyo lang mayabang ako kasi nasaktan kayo. Lahat ng mga artista, kahit magsama-sama kayo, wala akong pakialam sa inyong lahat. Ano yung sinasabi mong alamin muna namin ang ibig sabihin ng content bago kami mag-content? Wala kang pakialam doon. Hindi mo ba alam negosyo namin yan? At iba pang kilalang personalidad. Halos bawat linggo ay may bagong issue at bagong video na nagiging viral. Habang tumataas ang kanyang views, mas lalo ring lumalala ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakakontrobersyal na influencers sa bansa. Habang nasa rurok ng kanyang kasikatan, pumasok din siya sa negosyo at binuksan ang Episode Bar Plus Kitchen. Inaasahan ng marami na magiging matagumpay ito dahil sa laki ng kanyang following. Ngunit naging viral ang presyo ng kanilang kanin na umaabot sa 100 kada serving. Sa halip na humingi ng paumanhin, ipinagtanggol ni Rendon ang presyo at ipinaliwanag ang kanyang panig. Ngunit hindi ito tinanggap ng maraming netizens. Binansagan itong motivational rice at mabilis na kumalat ang memes sa social media. Hindi nagtagal, humina ang negosyo at kalaunan ay tuluyan ding nagsara ang restaurant. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga isyung madalas iugnay sa kanyang pangalan. Hindi pa man humuhupa ang issue ng restaurant, ay isa na namang malaking kontrobersya ang sumabog sa Coron, Palawan. Nagkaroon siya ng komprontasyon sa isang municipal employee habang gumagawa ng content. Kumalat ang video sa social media at naging usap-usapan sa buong bansa.
Dahil sa nangyari, nagpasa ng resolusyon ang Sangguniang Bayan ng Coron na nagdedeklara kay Rendon Labrador bilang persona non grata. Bagamat simboliko lamang ang ganitong deklarasyon at wala itong katumbas na kriminal na parusa, malaking dagok ito sa kanyang reputasyon. Marami ang nagsabing ito na ang isa sa pinakamalalaking epekto ng kanyang sunod-sunod na kontrobersya. Kasunod nito ay nasangkot din siya sa usapin nang makita siyang kasama sa isang police operation. Marami ang nagtanong kung bakit isang social media influencer ang kasama sa operasyon ng mga pulis. Muli na namang naging laman ng balita ang kanyang pangalan at umani siya ng panibagong batikos mula sa publiko. Ngunit marahil ang pinakamalaking dagok sa kanyang online career ay nang mawala ang ilan sa kanyang pinakamalalaking social media accounts. Ang kanyang Facebook pages na may milyon-milyong followers ay nawala o naban dahil sa mga paglabag sa patakaran ng platform. Kasunod nito ay nawala rin ang kanyang pangunahing YouTube channel dahilan upang mabura ang daan-daang videos at milyon-milyong views na ilang taon niyang binuo. Napilitan siyang magsimula muli gamit ang mga bagong account at bagong YouTube channel. Ngunit hindi na naabot ng kanyang mga bagong account ang dati niyang kasikatan. Ang mga video na dati ay milyon ang views ay naging mas mababa na ang performance. Matapos ang sunod-sunod na kontrobersya, marami ang nakapansin na tila iniwan na ni Rendon ang rant culture na minsang nagpasikat sa kanya. Kung dati ay halos araw-araw siyang gumagawa ng videos na tumutulig sa mga artista at influencers, ngayon ay mas nakatuon na siya sa kanyang fitness army gym, fitness programs, motivated 3x3 basketball league, motivated billiards league, at iba pang negosyo. Marami ang naniniwalang isa sa mga posibleng dahilan nito ay ang sunod-sunod na negatibong epekto ng kanyang mga kontrobersya, ang matinding pambabatikos ng publiko, ang pagsasara ng kanyang restaurant, ang pagkawala ng kanyang YouTube channel, at ilan sa kanyang social media accounts at ang paghina ng kanyang online reach. Gayunman, si Rendon mismo ang makakapagsabi ng kanyang pangunahing motibo sa pagbabagong ito. Kalaunan ay humingi rin siya ng paumanhin sa ilan sa mga personalidad na kanyang binatikos, kabilang sina Vice Ganda, Ion Perez, Michael V. at iba pa. Sinabi niyang marami siyang natutunan sa mga nangyari at nais niyang maging mas mabuting tao. May mga naniwalang sincere ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit mayroon ding nagsabing mahirap nang mabawi ang tiwalang nawala dahil sa dami ng kanyang naging kontrobersya. Hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng publiko tungkol kay Rendon Labrador. Para sa iba, natuto na siya sa kanyang mga pagkakamali. Para naman sa iba, ang kanyang pagbagsak ay bunga ng sarili niyang mga kontrobersyal na pahayag at desisyon. Mula sa pagiging isa sa pinakamalalaking motivational influencers sa Pilipinas, hinarap niya ang sunod-sunod na isyu, ang pahayag tungkol sa pamilya, bangayan kina Vice Ganda at Ion Perez, ang motivational rice issue, pagsasara ng kanyang restaurant, pagiging persona non grata, at pagkawala ng kanyang YouTube channel at ilan sa kanyang social media accounts. Sa paglipas ng panahon, iniwan na niya ang rant culture at mas nakatuon na ngayon sa fitness, negosyo at sports. Kasabay ng paghina ng kanyang online reach matapos mawala ang ilan sa kanyang mga pangunahing account, mas maayos na rin ang kanyang presensya sa social media kumpara noon.